Okay, sino ang bubukas ng panalangin? Sige daw po nata sa kamay. Angel of God, my guardian dear, to whom has God to his name, ever this day be at my side to light and guide to remember. Amen. Magandang hapon. Magandang hapon din po, Binibining Vanessa. Bago kayo po, pakipulot muna ng mga makikita ang mga kalat. Ay dali. Mga upuan. Mabuti ang bata. Payayo. Payayo. Okay na? Okay, naglapo na. Muna na maayos. Ba, yung ating ubang ngayon ay sulat. Makuha na maayos. Okay. So, subject natin ngayon, aralin sa pinatutunan. So, ito yung mga alituntunin sa loob ng klase. O maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras. Number 2, magbigay respeto kung may nagsasalita sa unahan. Number 3, pakibasa. Magtaas ng kamay ko na. Magtaas ng kamay ko na. Tataas ng kamay ko na sa magulang. Pangapat. Maging masaya at ibang makilahok sa ating karapan. So, yan lang ang alituntunin natin sa loob ng klase. Okay. Sino ang may dalang balita? Sino may dalang balita? May balita. Anong balita yung narinig? Oh. Ay, sunod sa barangay. Okay, nagkasunog sa barangay Uno kahapon, ano? So, ilang beses na nasunugan ko sa barangay Uno? Tatlong beses na. Simulan, ngayong taon, 3 beses na silang nasunugan. So, dapat ay, anong dapat gawin? Para maiwasan ang sunog? Mag-ingat. Mag-ingat. Maglaro ng ako. Dali na nagdaan ni sila. Okay, patayin yung mga gasol, tapos tanggalin lang mga salita kung nag-aalis. Dapat ay nakasangkal. Okay. So, yun yung mga balita yung narinig. Okay, magbalik-aral lang muna tayo. Paikuan muna ng inyong mga notebook. Tapos lagyan nyo ng 1 to 5. Lagyan yung 1 to 5. Ito yung manuto. Bilang. Basahin at unawain ang bawat bahayag ng bawat bilang. Sulat, sapat lang ang finger heart. FH na nga ilalagay nyo ha. Kung ito ay totoo, at love squares naman kung hindi totoo. LS na lang kapag hindi totoo ano. Finger heart, saka love heart. Finger heart, kapag totoo. Love scars, kapag hindi totoo yung bahayag. Ano? Maliwanag ba? Okay. Ready na? May mga number na. Opo. Number 1. Ang nationalismo ay damdaming makabayan na may papakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ano kaya ito? Finger heart or love? Siguro yung susulat na. Susulat. Susulat sa inyong notebook. Okay, may sagot na lahat. May sagot na lahat. Ballpen stop nga kapag tapos na lahat. Okay. Ang tamang sagot ay finger heart. Okay, number 2. Pinanguluan ni Andres Bonifacio ang isang demokratikong pamahalaan. Okay, ito. Finger heart or love scars. Ballpen stop kapag tapos na. Ballpen stop.
tapos na lahat. Ang tamang sagot ay love scars. So, mali. Next, number 3. Pinasimulan ni Sukarno ang pangalang guided democracy or limited democracy. Finger horn or love scars. Finger horn. Ballpen ba? Tapos na. Okay? Kailangan na po tayo finger horn. Next. Balik po. Number 4, nakaranas ng kahirapan laban sa mga punes kaya itinatag ang ganutang Anti-Fascist People's Freedom League. Ayan ito. Ballpen stop, kung tapos na. Okay, ang tamang sagot ay left spot. Okay, nandun ko, ayos nga lang upo. Okay na, ito. Ayos. Sige, nakaupo. Okay, number 5. Pinamunuan ni Mao Zedong ang ideolohiyang komunismo sa China. Ballpen stop kapag tapos na. Finger heart or left spot? Okay, ang tamang sagot ay finger heart. Okay. Ugat 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Intindihan ng ating lesson ng nakaraan. So, meron ako dito mga simbolo. Ano kayang... Saan kaya tumutuo ko yung simbolo ito? Elen! Elen! Tungkol saan? Tungkol saan? Relihiyon. Tungkol sa relihiyon. Paano mo nalaman na tungkol sa relihiyon ito? Ano yun ba? Paano mo nalaman na tungkol sa relihiyon ito? May iba't ibang simbolo. Anong simbolo to? Katoliko yan. Ano kaya? Israel. Hindi. Born again yun, ma'am. Hindi po yung isa. Yung isa. O yan ay patungkol sa mga relihiyon. Okay, sa inyong palagay, mahalaga ba ang relihiyon? Palagay ninyo, mahalaga ba ang relihiyon? Taas ang kamay. Bakit? Bakit mahalaga ang relihiyon? Okay, ito ay paniniwala sa Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? O bakit mahalaga ang relihiyon? Tungkol sa paggalang sa Diyos? Okay. Ikaw ulit. Gaano kahalaga ang relihiyon? Para sa ating pagkatao at sa ating buhay. Okay. Ikaw, Mara. Gaano kahalaga ang relihiyon? Okay. Pagsamba sa relihiyon at kanya-kanyang paniniwala. Sino pang merong sasagot? Sige. Okay. Sa relihiyon, nakikilala natin ang Diyos. Ano? Nakikilala ang Diyos. Sino pang may mga kasagutan? Wala na. Okay, mahalaga ang relihiyon dahil ito nga yung tama, makikilala mo ang Diyos. Tapos ito rin yung magtuturo sa iyo mga landas sa kabutihan. So, paano mo naman ginagala ang ibang tao ng may ibang paniniwala? Paano yun? Sige, Noah. Kung ano yung kanilang paniniwala? Ulit? Kung ano yung kanilang paniniwala at paniniwala ng religion? Next, nagawa mo. Okay, kunwari, nakain ng dinuguan ng Katoliko. Tapos yung born again na hindi. Ay, born again. Iglesia. Born again, hindi din nakain. Kaya born again, hindi rin kami nakain ng dinuguan. Ay, hinahayaan na lang. Hindi yung sinasabi, mga korte mo naman. Ano? So, inagalang yung bawat religion. Sige, paano?
Ayun, ginagalang mo kanilang paniwala. Janjin, paano mo ginagalang ang ibang reliyon? Paano ginagawa mo? Paano mo ginagalang ang ibang reliyon? Paano mo ginagalang ang ibang reliyon? Halimbawa yung Muslim, sila ay nakaano, mga babaeng Muslim. Anong ginagawa? Diba, may nakikita ka ditong Muslim? Kaya ba yung pinagtatawanan mo dahil siya gano'n nakaganon sa gano'n yung itsura niya? Hindi mo pinagtatawanan. Yun ay isang simbolo ng paggalang. Ano pa? Ano pa? Yung alin? Oo nga, yung Muslim na may ano. Yung sa grade 8, di ba? Nakaganon yun. Pinagtatawanan ba ninyo yun? Dahil ganon ang kanyang kasuotan. Dapat hindi niya pagtatawanan dahil yun ay dapat i-respeto yung kanilang paniniwala. Yun. Magpapakita ng respeto. Meron ka nang mupo dyan din. Next. So, ito daw reliyon. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Ito ay nagmula sa ibang lamin na ligarin ng aking sinabi ay pagkukulot at kawalit loob. Okay. So, galing daw to sa Latin word na religare, na ibig sabihin ay pagbubuklod or pagbabalik loob. So, yun daw ang ibig sabihin ng reliyon. Ibig sabihin, magbabalik ka sa Panginoon, okay, kayo ay magbubuklod ulit. So, yun ang meaning ng reliyon. So, meron ako ditong mga picture. Siguro hahawakan nyo na lang dahil wala tayong makikita dito. Pag tinawag ko kayo, sasabihin nyo, ito ay sa Kristiyano ba? O dito yung Kristiyano, tapos dito na yung Muslim. Hahawakan mo na lang ano? Okay, ito sa'yo. Tapos sasabihin nyo kung ano yan, kung ano ginagawa nila. O dyan, Jin. Si Rio Dave. Rio Dave. Rio Dave. Bele. Sasabihin mo kung saan yan. Okay. Okay. Dito yung sa Kristyanismo. Dito naman yung sa Islam. Sino yung may unang larawan ng Kristyanismo? Yung gusto pumunta dito. Sasabihin mo kung ano ginagawa, kung ano ba yan. O ano yan? Nakapako sa cross. Okay. Si Jesus, nakapako sa krus. Yan ay sa Kristyanismo. Ano? Ito ka lang yun. Sino yung pangalawa? Pangalawa sa Kristyanismo. Mama, ito. O, punta dito. Mama, ito. Ang tawag diyan, Rio Dave? Bible. Nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi nagbabasa ng Bible. Okay, Bible. Yan ay ginagamit nga ng mga Kristiyano. Sige, next. Ma'am, dito sa kabila, hindi, sa Islam yan. Okay, sige, pwede. Sige, yan ay. Okay, sumasamba. Patingin. Pagsamba ng mga Muslim. Parang nakaganon sila, no? Okay, next. Ay, go dito. Yan ay, ano? Quran. Ano daw ang Quran? Biblia ng iba. Okay, yan ang Biblia ng mga Muslim. Yun, Quran. O, next. Ano yan? Yan ay? Okay, nagdadasal. O, paano magdadalang ng Kristiyano? Nakalagay, nakaluhod at may hawak na, okay, may hawak na rosaryo sa Kristiyano. O, ano ba?
Simbolo ng Islam or Muslim. Okay. Tama. O, tandaan niyo yung mga picture. Sino ba yung pinakalas? Ako na ba? Wala na. So, yan yung mga pagsamba sa mga Kristiyano at yung sa mga Muslim. Siguro tandaan niyo yan. Okay, pwede na kayong umupo. Thank you. Tandaan niyo yan. Okay na. So, ito yung ulit na namin. Okay. Dito, may tanong dito. Papanoorin nyo itong video. Tapos, ito yung dapat yung sagutin. Ano ang pagkakaiba ng Kristyanismo at Islam? Tapos, saan daw pumupunta ang mga Muslim? Kapag sila ay sumasamba, ano pa rin yung pinupuntahan niyang isang lugar? Doon. Okay. Pwede kayong magsulat sa inyong mga sa inyong mga notebook na mahalawang informasyon. Okay, ready? Oy, mabot ka mabot. Wow! Ito yung Meka. Sinatawag nilang Meka. Ang Kristyanismo at ang Islam ang itinuturing na pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo. At sa ilalim ng mga relihiyong ito ay mayroon ding mga denominasyon at sektor ang nabuo dahil sa magkakaibang pananaw ng mga tao. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng mga ito? Iyan ang ating alamin sa video nito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. Ang Kristyanismo at ang Islam ay magkaiba sa maraming aspeto, kasama na ang kanilang mga doktrina, tradisyon at kultura. Ang Kristyanismo ay nakabatay sa pananampalataya sa Diyos na mayroong tatlong persona na kinabibilangan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu, at sa pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Ang mga banal na kasulatan ng Biblia ay mahalagang bahagi ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa kabilang dako, ang Islam naman ay nakabatay sa pananampalataya sa iisang Diyos na si Allah at sa paniniwala sa mga mensahe ng propeta na si Muhammad na nakasulat sa Quran. Mahalaga sa Islam ang pananampalataya sa iisang Diyos, ang pagdarasal, ang pag-aabuloy, ang pag-aayuno at ang paglalakbay sa Mecca na kilala sa tawag na Hajj. Mayroon ding mga kultural na pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. Ang Kristyanismo ay may iba't ibang mga sektor at denominasyon, habang ang Islam naman ay may iba't ibang mga Sunni at Shia. Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga banal na kasulatan na nagsisilbing pangunahing kasulatan ng mga Kristiyano. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi, ang Lumang Tipan o ang Old Testament, na naglalaman ng mga kasulatan na naisulat bago dumating si Jesucristo, at ang Bagong Tipan o New Testament na naglalaman naman ng mga kasulatan tungkol kay Jesucristo at sa mga pangyayari pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang Biblia ay may mga iba't ibang mga manunulat na nagmula sa iba't ibang panahon at kultura. Halimbawa, ang mga aklat sa Lumang Tipan ay nagsimula sa pagkakasulat bago pa ang pagkabuo ng Kristyanismo, habang ang mga aklat sa Bagong Tipan naman ay naisulat sa mga unang taon ng Kristyanismo. Ang mga kasulatan sa Biblia ay nalikha sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos sa mga manunulat. Ito ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano bilang salita ng Diyos at naglalaman ng mensahe ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ang Biblia ay isinalin sa maraming mga wika. Okay, so ang Kristyanismo nga ay... O sige, basahin nyo. Anong Kristyanismo? 1, 2, 3, go! Ang Kristyanismo ang may pinakamalaking bilang sa lahat ng mga relihiyon sa mundo, batay sa dami ng mga tagasunod at kasapi nito, ngunit sa
Pilipinas, Kristyanismo ang may pinakamalaking pila. O, dito sa room natin, alam dito ang Katoliko, taas ang kamay. O, kahit naman dito, pinakamarami ay Katoliko. O, ilan dito ang born again, or ilan dito yung mga ibang ibang reliyon, taas ang kamay ng ibang reliyon. Ayan. O, ilan, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko reliyon ka? Puro naging daw po. O, talaga? O, talagang dito sa Pilipinas, ang pinakamarami ay Katoliko. So, Katolisismo ang pangunahing bumubuo sa Kristyanismo. Yung sakramento na Kristiyano, yung pagbibinyag, pag-uumpisal, kasal, at pagbugasgas sa kamatayan. So, yun. Nabinyagan ba kayo lahat yung mga Katoliko? Oo. Hindi ko nabinyagan. Oh my God. Hindi rin ba? Okay, ito na mga Islam. O, galing daw sa salitang salam. Na ang kahulugan ay ano daw ang kahulugan ng salam? Ano ang Pagsuko at kapayapaan? Sabi ko ay kapayapaan. Ang Islam galing sa salitang salam. Salam. Kaya sila yung meron tinatawag na samalay po. O, ito naman yung limang haligi ng Islam. Kung sa Katoliko ay may 4 na sakramento, dito naman ay limang haligi. Ang shahada, so ito yung pananampalataya nga na si Allah at ang propeta ni Muhammad. Tapos yung pangalawa sa Allah, tungkulin yung pagdarasal. Sa umaga sila ay nagdarasal. Yun nga yung nakalulog sila na gano'n. Tapos, ito, Salatul Fard o pagdarasal sa madaling araw. Nagdadasal sa madaling araw. Kayo ba, ilang beses kayo nagdadasal? Isa lang po. Isa lang. Tuwing sa Tuwing lang po, ha? Tuwing nandito lang sa school. Opo. Hindi nagdadasal. Ang dalawa po pala. Tatlo lang po ako dito. Nakito na ako. Ako nagdadasal ako pagkagising. Kasi kapag nakakain, bago umalis sa bahay, kakain ulit. Tapos ay kapag aalis dito sa school, bago matulog, ulit dapat kayo nagdadasal. Ang sirili daw po. Nagpapasalamat sa buong Ma'am, ang galas ako na sa So ito, pagdarasal sa tanghali, ang mga Muslim ay nagdarasal sa tanghali. Tapos nagdarasal din sila sa hapon. At nakipsilin, magtigilid bago na. matulog. Tapos pagdarasal sa gabi. So, napakadami nilang ritual. Ito naman zakat, pagpapadalisay ng limo sila yung nagbibigay sa mga mahihirap. Itong soul, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya diba, kapag may mga Ramadan, minsan na holiday. O kaya yung pinaka-last day ng Ramadan. So yun ay holiday na nakaraan, diba? Na hindi tayo nagkaroon ng pasok dahil end of Ramadan. Ito namang haji, paglalakbay sa Mecca, yung nakita nyo kanina dun sa video, yung maraming tao. So yung mga yung mga Muslim, dapat makarating din doon. Yun ang kanilang paniniwala. So, magkakaroon na tayo dito ng group activity. Yung group 1, nasa inyo na yung materials nyo. Magbigay ng inyong definition ng reliyon. At isusulat nyo kung bakit mahalaga ang reliyon ng paniniwala. Group 2, itala ang kaibahan ng pagsamba ng Muslim sa Kristiyano. Paano sila sumamba? At yung pangkat 3, gamit ang Venn diagram, pag-aambingin ang paniwala ng Muslim at Kristyanismo. At yung pangkat 4, bubuo kayo ng Facebook shoutout tingil sa pagpapahalaga at paggalang sa paniwala ng iba. Okay. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes para magawa yung mga nakasign sa inyo. Asa na yung group 1? Asa yung group 1? Maaari na i-present ang inyong nagawa. Laksan yung baga. Okay.
Tara! Mga... Kasi kumalak pa kayo sa mga pa. Ang dalawang unang pagsamba sa Kristyanismo at Islam. Ang pagsamba ng mga Muslim ay nakalukod naman. Ang Kristiyano ay gumagamit ng rosaryo sa pagkakas. Ang mga Kristiyano ay gumagamit ng Biblia at Okay, tama ba? Tama ba yung kanas ng ulat? Ha? Magamit ng rosaryo ang mga Kristiyano, ang Istimay. Saan sila sumasamba? Lumulunod, nakayulo yung ano. Okay, palang tayo ang mundo. Kristyanismo, Bible. Dito ay Quran. Tapos, apat na sakramento. 5 pillars na rin parehas sila. Okay. Parehas na sinakabay. Diyos. Okay. Very good. Narakpakan ng group ng Shoutout sa mga Kristiyano na sana ay galang natin ang iba't ibang relihiyon. Okay. Naintindihan ba? Okay, naintindihan ko kakaiba. Ulit. May tanong ba kayo? Okay, meron kayo dito sasagutan. So, dun sa... Okay, nanagutan tayo dito. Kristyanismo at Islam. Saan kaya nagmula ang Kristyanismo at ang Islam? Tapos, sino nagtatag ng Kristyanismo? Si Islam, sino rin nagtatag? Tapos dito yung aral at turo. Ano yung aral at turo ng Kristiyano at ng Islam? Okay, 5 minutes lang din. Sasagutan ninyo. Okay, nasagutan na. Sige, makipagpalit nga sa katabi. Tingnan natin kung tama yung mga pinag-anan niya, pinag-isulat nyo iyan. Okay. Okay, ito ang tama sagot. Ang Kristyanismo ay nagmula sa Jerusalem. At ang nagtatag ay si Jesus. Tingnan nyo kung tama yung mga naging dyan. Ang aral at turo, naniniwala sa Santisima Trinidad. Number 2, naniniwala sa Sakramento. At 3, may 10 utos ng Diyos. Diba? Tapos ito naman sa Islam, mula sa Saudi Arabia. At ang propeta ay si Muhammad. Okay, isa lamang ang Diyos, si Allah, na kanilang naniniwalaan. Tapos sila ay nag-iwag, yung ginagawa nila ay may natawag na 5 halili ng Islam. Yan, shahada, sala, zakat, sawm, at hajj. Okay, meron pa kayong ano? May tanong pa ba kayo dito sa ano? Wala natin. Okay, get 1/4. Get 1/4. Yan ang 1 to 5. 1 to 5. O letter na lang ilalagay ah, letter. Mag-iipon. Yes, sir. Ma'am.
Okay, ito yung mga tanong. Number 1. Ready na. Number 1. Ang salitang ito ay nangangahulugang religare na ang ibig sabihin ay pagbubuklod at pagbabalik loob. Ano kaya ito? A. Islam, B. Quran, C. Religion, D. Torah. Number 2. Bilang tagasunod ng pananampalatayang Islam, sa paanong paraan nila ito na isang sa buhay? A. Pag-aaral ng Biblia, B. Pagsunod sa utos ni Brahma, C. Ganap na pagpasakop at pagtalima sa utos ni Allah, letter D. Pagkain ng mga ipinagbabawal ayon sa aklat ng Quran. Okay na, number 3. Number 3 na tayo. Okay, number 3. Alin ang hindi napapabilang sa ilalim ng 10 utos ng Kristyanismo? Letter A, huwag kang makayapid sa hindi mo asawa. Letter B, huwag kang papatay. C, sundin mo ang utusan ng mga kapatid. Letter D, igalang mo ang iyong ama at ina. Alin dyan ang wala sa 10 utos? Okay, number 4. Number 4 na? 4. Batay sa 5 haligi ng Islam, alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pagkakawang gawa, pagbibigay malasakit at tulong sa kapwa? Letter A, sum. B, sala. C, shahada. Letter D, zakat. Okay na, number 5. Number 5. Batay sa pananampalatayang Kristiyano, sino ang pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko at pinakamataas na hanay ng kaparihan ng Kristo bilang universal? A. Jesucristo. B. Pablo. C. Pedro. D. Santo Papa. Pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko o Katolika. Okay na? Makipagpalit sa katabi. Okay, number 1. Siyempre, ang tamang sagot ay C. Galing sa religare. Ibig sabihin ito ay pagpupuklod. Ibig sabihin ito, letter C, religion. Number 2, bilang tagasunod ng pananampalatayang Islam, sa paanong paraan nila ito nasasabuhay? C. Okay, letter C, ganap na pagpapasakop at pagtalima sa utos ni Allah. Okay, number 3. Alin daw dyan ang wala? Sa C. Okay, letter C, sundin mo ako ito sa ating magtatagda. Yun, letter C. Right. Okay, number 4. Alin? A. Sumunod tumutukoy sa pagkakawang gawa. Ang tawag ako kay letter D. Go. Saan? Yan yung pag-pipigay ng ulol. Okay, number 5. Batay sa pananampalatayang Kristiyano, sino ang pinakamataas na leader? Ha? Letter D, Santo Papa. Santo Papa yung pinakamatang leader ng bahay.
20. Okay, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, ugat 3. Ugat 3. 1, 2, 3. 2. 1. 0. Assignment na kayo. Assignment. Okay. Maglista kayo ng ibang paniniwala ng ibang reliyon. Yun lang. Maglista ng ibang paniniwala ng ibang reliyon. Diba? Mag-isip. O yung iba pang paniniwala ng ano, na ibang tatagdaan.